Yahoo! Hello mga masters at mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at syempre sa buong Asian countries at kung saan man kayong lupalop ng ating daigdig ay hayaan niyo muna kami ni G, the green girly cutie patuti iguana at ni Daddy Master Worm na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night po sa mga ready na matulog. At welcome aboard po sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Ngayon po ay araw ng Martes and today is Tuesday, 6 o'clock in the morning, Philippine time. Kung saan man kayong napalap ng mundo, iba-iba yung ating time. So, syempre, welcome na naman po sa another episode po ng ating lecture about health. So, as continuation din pa rin po sa ating topic about hypertension, causes of hypertension and what are the things that we need to avoid. So, number 9 na po tayo. Number 9 na po tayo sa ating lecture. So, i-recap ko lang po kung ano yung mga pinag-topics natin. So, syempre, ating lecture is about mga causes of hypertension. And, ang pinakauna natin na is may mga underlying conditions po tayo. And then overweight or obesity. And then meron po tayong lack of physical activity. And then salt intake, alcohol, number 5. And number 6 is caffeine. And number 7 natin is smoking. And number 8, kahapon ay nag-lecture tayo about medications. So ngayon po is number 9 na po tayo. And ito po ay very, very guilty po tayong lahat dito as YouTubers, as social media influencers, di ba? So number 9 is not enough sleep. So not enough sleep talaga isa sa mga reasons kung bakit tayo ay merong high blood pressure or meron tayong hypertension. Okay? So according to the Center of CDC na lang. Okay? Most people older than 18 years need at least 7 hours of sleep a night. So pag lumampas ka na ng 18 years old, we already need 7 hours of sleep every night. Every night ang sinasabi dito hindi po every day. Every night. Ibig sabihin, sa gabi pala tayo dapat matutulog for optimum health po yan. At least 7 hours of sleep a night for optimum health. But many people don't get enough sleep. Marami sa atin ang hindi pa rin makakakompleto ng ating 7 to 8 hours of sleep. That can affect your health, especially if you have high blood pressure. Kung meron ka na pong blood pressure problem at hindi ka pa natutulog, yun na po ay makaka-epekto din po yan. Malaki na po yung epekto niyan. Meron ka na nga existing na blood pressure problem, plus hindi ka pa natutulog, yan. Yan ang ating isa sa mga risk factors at isa sa mga dapat nating i-avoid. That's because when you sleep normally, your blood pressure goes down. Pag natutulog po tayo, bumababa po yung ating blood pressure. Yan po. That gives your body a break. So parang nagre-rest, parang merong recess or merong break time ang ating katawan sa pagkakaroon po ng mataas na blood pressure. So kailangan talaga within the time na dapat tayo ay tulog tayo, matutulog tayo. Kasi bakit? Kasi pag hindi po tayo natutulog, ay hindi po natin binibigyan ng chance ang ating katawan, especially po ang ating heart, na bumaba yung kanyang pressure. Having insomnia or other sleep problems or regularly getting too little sleep, okay, means your body doesn't get as much of a break. So inaabuso natin yung katawan natin pag meron tayong insomnia at meron tayong problema sa pagtulog at meron tayong kulang na oras sa pagtulog. So yun po yung pinaka-importante. Okay? So halimbawa, meron tayong existing insomnia. Bakit po? Gusto ko lang sana gusto ko i-discuss kung ano po ang mga causes ng mga insomnia in a natural way na wag na tayong mag-go deeper sa mga scientific na mga
mga causes. Okay? So, sa aking pag-research at syempre experience po, di ba? Alam naman natin yung brain natin, particularly yung pineal gland natin. Ang pineal gland, maliit na gland po yun sa gitna ng ating utak. Siya po ay nagkocontrol ng production po ng melatonin. Alam niyo ba, ang melatonin is a very important chemical for the brain para po tayo ay makatulog. It makes you sleepy and that enhances your sleep. And the pineal gland is also an important organ or gland that is responsible for making your immune system stronger. Okay, so pineal gland. So, ang ano natin dito, bakit anong connection dyan? Okay, so in order for us to have a good sleep, okay, kailangan po natin ng good amounts of melatonin sa ating brain. So, kailangan natin, parang kotse din yan. Di ba? Pag full tank ka palagi, kumpiyansa ka, di ba? Or nag-change oil ka palagi on the right time at yung levels ng yung hangin sa iyong kotse, sa iyong gulong ay yung right amounts of air, halimbawa 32, 32, 32, 32, so yung apat na gulong mo is 32 or sometimes 34 or 36 PSI, di ba? Sa may mga kotse dyan, alam nyo yung ibig kong sabihin na ang ating mga gulong po ay kailangan lagyan po ng good amounts or normal or prescribed amounts of air. At syempre, kung ang kotse mo po ay mahal din ang kotse mo at bago, mag-change oil ka, usually ang ginagamit na nila ngayon na oil is fully synthetic na po. Diba? At kung medyo mahal na yung kotse mo at bago, usually ang recommend po nila is yung mahal na gas, yung high octane na po yung pinakamahal na gas or sa medium. At yung iba kasi, 'di ba? May pag sa probinsya tayo, sino ba sa inyo diyan may mga experience na nagga-gas up, bumibili po sila ng mga litro ng Coke or Pepsi na nilalagyan po ng refill na gasolina. O 'di ba? Very common 'yan sa probinsya, 'di ba? 'Di ba? So pag ganun yung ginagamit mo at brand new yung kotse mo, hindi ka ba hindi ba delikado 'yan? Kasi sumisingaw na or hindi natin alam kung ano yung nilalagay nila diyan. Kaya po meron tayong mga diyan, mga respectable or meron tayong mga big companies diyan na well known talaga na sila po ay nagbibigay or nagpo-produce po or nag-dispense ng mga gasolina na dependable talaga or legit. Hindi naman natin minamaliit 'yun. For emergency, okay naman 'yung pag motor-motor lang 'yung kotse mo, yung dala mo. Halimbawa, nasa probinsya ka, naubusan ka ng gasolina, okay na malaking tulong naman 'yan na merong mga ganyang mga gas station. Hindi naman gas station 'yun, kundi yung mga store na refill lang, tingi-tingi lang po yung benta nila ng gasolina. Pero 'pag medyo mahal yung kotse mo, ayaw mo talaga magrisgo ng ganyan. Kasi that's the reason why na may mga companies po na mahal po ang kanilang gasolina dahil po ay mas maganda po ang quality or malinis ang quality ng kanilang gas. 'Di ba? So, anong connection po? O syempre, okay, kung hindi mo binibigyan ng maganda yung katawan, ng magandang requirements, don't expect na maging maganda din yung performance ng inyong katawan, 'di ba? So, kailangan nating bigyan ng break ang ating katawan, 'di ba? Sa pamamagitan ng good sleep. And lecture natin 'yan ng isang araw, ang ilang araw na nakalipas, yung tungkol sa tulog, dahil meron tayong stages of sleep at meron tayong tinatawag na deep sleep level. Meron tayong non-rapid eye movement 1, non-rapid eye movement 2, and non-rapid eye movement 3. And ang last nating stage, yung stage number 4 is the rapid eye movement. So, hanapin nyo na lang po ang ating lectures. Subaybayan nyo po. Mas maganda po kung nakasubaybay po kayo sa ating lectures kasi parang series po ito. Okay? So, ano pa? You can get enough sleep or rest by practicing good sleep hygiene. Paano ba mag-good sleep hygiene natin? Number 1, go to bed at the same time each night. So, kailangan talaga mag-create ka ng habit. Habit talaga. So, sleep at the same time every night. Ako po, tinatry ko talaga by 10:30 or 10 ay nasa kama or by 9:45 ay nakahiga na po ako sa bed. Okay?
9:45 para pagdating ng 10:30 ay knock out na talaga ako. Okay? So, para kung natutulog ka ng right time, para yung oras yung tulog mo sa gabi, yung gising mo sa umaga, pareho din. So, we should have a regular sleeping pattern. Unfortunately, merong mga trabaho dyan na irregular. So, yun ang pinaka-problema natin dito sa society natin ngayon kasi ginagawa tayong machines, di ba? So, hindi na tayo binibigyan ng tamang time sa pagtulog at sa gising kasi po iba-iba yung mga oras natin. Number 2 is get enough natural light, especially earlier in the day. So, tinuturo din natin yan yung ating grounding. We're in 5:10 to 5:30 ng umaga. 5:30 before 6 kung pwede tayong lumabas at makipag-expose sa ground, 'di ba? So kailangan natin 'yan na tutukan natin 'yan every day. As much as possible pagkagising natin sa umaga ay nandoon po yung ating regular routine na nagigising at lumalakad naka-barefoot around 5:10 to 5:30 in the morning. Okay? Number 3 is get enough physical activity. Exercise is very important. Number 4, avoid artificial lights. So, syempre, yung sabi ko, yung tungkol sa ating mga ilaw sa gabi, lampshades. Kung natutulog po tayo, patayin po yung ilaw because the liver and the pineal gland is sensitive to light. Okay? Don't eat or drink a few hours before you sleep. So, kailangan 1 hour, 2 hours before. 2 hours before, kakain ka, lakad-lakad ka muna bago humiga. Yun ang mga importante. Keep your bedroom cool, dark, and comfortable and quiet. Yun ang importante. Alright mga masters, hanggang dito na po tayo. Kita-kits tayo mamaya sa ating Premier Marathon. Madam Russell Williams, 1 o'clock p.m. At syempre, meron tayong 4 na host for today. This is your Master Worm, and G, God is great. Yahoo!